Inamin mismo ng numero unong kritiko ng mga Duterte na si Antonio Trillanes na hindi niya matatapos ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang termino kung hindi nito mapagtagumpayang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Isiniwalat pa nitong marami na sa mga retirado at aktibong general ng Armed Forces of the Philippines ang hindi na masaya sa pamamahala ni Bongbong Marcos, lalo na ang ginagawa ng Kongreso sa pangunguna ni Martin Romualdez sa tila pagmaniobra sa budget ng gobyerno na obvious namang bilyon-bilyon ang maaring maibulsa na naman ng mga buhaya sa pamahalaan. Matatandaang 3 impeachment complaints na ang nakahain laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit, tila may hirapan silang tuluyang matanggal ang pangalawang Pangulo dahil wala naman talagang matibay na batayan ang kanilang inihaing reklamo. Komento pa nga ng mga dismayadong netizens, sana po tuloy na maging president si Inday Sara Duterte Carpio sa 2025. Sana magkaroon ng people power na malakas para mapalayas sa Pilipinas si Bangag. Sama ang lahat ng pamilya na para wala nang matirang angkan na bangag. Huwag na nating hintayin mga kababayan na mahuli ang lahat na di na tayo makakabangon pang muli sa kahirapan. Tapusin na natin sa 2025 ang kanilang kahibangan. Patalsikin na natin sila sa kanilang mga pwesto. Hindi natin pinangarap na magkaroon tayo ng ganyang klaseng president. Nahihilahin tayo pababa. Kailangan natin yung makapagsalba sa atin mula sa kahirapan. Pagod na tayong umaasa pa sa mga kasinungalingan. Ginagawa nila tayong mga tanga, uto-uto. Bilang na ang mga araw nila. Sara Duterte na ang magiging susunod na Pangulo natin. Magsaya na ang mga yan itong 2024. Pagsapit ng 2025, si Sara Duterte na ang Pangulo natin. Ilang tulog na lang, magsama-sama tayong lahat mga kababayan na patalsikin na sila dyan sa pwesto nila. God bless sa ating lahat. Kung wala si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sara ang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon at walang Romualdez na tambalos-los na maging speaker ngayon. Yun lang ang isipin mo. Ang administration na to, malaki ang utang laloob sa mga Duterte. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. Pero dahil si Senator Amy linigawan ng todo ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara, tumibin, tinalikuran ni Inday Sara ang kanyang ama at sinunod na mag-Vice President siya. Mr. Speaker, nakita kita ang laki ng katawan mo, tumatayo ka, sabi mo, ako'y maninindigan para sa bayan. Paano ka nanindigan nung panahon ng ibang administrasyon na hindi inililibing ang tiyuhin mo at ama ng ating Pangulo? Nanindigan ka ba? Di ba para kang pugsit doon sa tabi? Tinago ni Pangulong Duterte sa mata ng sambayan ng Pilipino ang pagpalibing sa libingan ng mga bayani dahil tatlong dekada, 3 presidente na ang umupo, hindi napapalibing. Pero matigas din at matikas ang aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte na itinago niya sa sambayan ng Pilipino para lang maipalibing ang tiyuhin mo. Napakawalang hiya mo. Pinailan nila ng impeachment si Inday Sara for the 3rd time. Mga pari pa ang mga kasabwat. Bakit hindi failan ng kaso itong si Bangag? Ng impeachment si Bangag. Well, siguro baka hindi na lang yun ang inaantay kasi based on my panaginip, baka naman malapit na. Kaya wag din tayo magsawa. I know I have friends na nagme-message sa akin, Marlica, nakakasawa na, nakakapagod na, ayaw ko na, may mga ganun. Sabi ko, huwag ka mapagod. Kasi kapag kayo ay napagod at kayo ay nagsawa, panalo sila. Imagine nyo kung lahat tayo tahimik. Lalo silang magbe-fiesta, lalo silang mamamayagpag, lalo nilang uubusin ang pera ninyo. Malulubog tayong lahat sa utang ang Pilipinas, samantalang yung mga inuutang ng Pilipinas ay napupunta sa kanilang lahat. So wag kayong mapagod mga palangga. So ngayon, ito nga yung sinasabi natin dito. Okay? Recently, nagsalita yung mga retired generals. Actually, meron na akong information na nakuha from the generals. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung retired and what. But magandang mensahe. But I cannot share it with you right now. Pero ito mga retired generals na umaalma sila, na nananawagan sila kay Bangag
at dito sa mga kongresistang mga budol, lahat sila, natignan ang budget, yung budget sa AFP na binawasan, education, yun ang the common thing na pinag-uusapan ngayon. I think nagpakalat sila ng mga manifesto kung saan pumirma yung mga retired generals na hindi sila sang-ayon sa ginagawa ng bangag na gobyerno. Ang sa akin lang, sa mga retired generals, gamitin niyo po ang lahat ng inyong lakas, ang lahat ng inyong mga koneksyon, kapangyarihan para tapusin na ang bangag na administrasyon. Narinig nyo naman. Look at, who's that? Si PhilHealth, yung PhilHealth head na si Ledesma. Diba? September pa pala niya sinabi yun. Mismo sa, was it September o this year, na binanggit niya na sino ba naman siya para hindi sumunod sa pag-transfer ng 89.9 billion or 90 billion pondo supposedly sa PhilHealth, 'di ba? Na inilipat sa DPWH, inilipat sa ibang inilipat sa ibang mga ahensya ng gobyerno. So sino daw ba siya para hindi sumunod kay bangag? So ibig sabihin, tama, sinabi ni Dr. Liachon nung isang araw na narinig niya mismo na sinabihan ni Erbosa, itong si PhilHealth head, na ilipat mo yung perang yan. So sino ngayon ang magkakasundo dito? Sino magkakasabwat pala? Magkakasabwat sila. Kaya kayong mga retired men and women in uniform, even hindi kayo retired, tama na yung mga manifesto na yan. Kailangan namin ng aksyon. At yung mga nagsasalta, yung mga, ito lang, gusto kong sabihin, wag na lang sila pangalanan. Kasi over sa mga kandidato ni Bangag, I will go sa mga kandidato ni Pangulong Duterte o sa mga kandidato ng mga natin. O basta wag lang yung kandidato. But ang sa akin lang, yun naman yung stand ko sa mga yan. Ang sa akin lang, wag kayong talawan. Wag kayong puro parinig. Puro generic. Pangalanan ninyo. Ako nga, harap-harapan, pinapangalanan ko. Kayo, mga politician, wala ba kayong bayag? Di ba? Hindi ako bibilib sa inyo kung puro kayo pahaging. Blind item. Anong kaputahan yan? Di ba? So wala, umaasa na yung, wala kayo. Right. Umaasa yung taong bayan sa inyo. So, wag na kayong magpasakalye. Hindi na yan kailangan ng taong bayan ang pasakalye, mga palangga. Yung magpo-post ka na kada tinutuligsa mo yung government, pero hindi mo kayang pangalanan, wala kang balls. Kaya no wonder, I don't share them kasi labag yan sa kalooban ko. Hindi ako nagsishare. I'm the kind of a person, vlogger na once sa senior ko, yung mga bagay-bagay na mga pinost nyo, ibig sabihin, bukal yan sa loob ko. Hindi lang ako napipilitan. Alam mo, even mga simple post, kahit na nakakatawa, yung kung ano man, mag-like o mag-ano ko, ibig sabihin yan, from the bottom of my heart, na-appreciate ko yung mga jokes, na-appreciate ko yung mga na-appreciate ko yung mga pinaglalaban ninyo. 'Di ba? Pero yung ating mga supposedly kakampi ni Pangulong Duterte, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Sino ba ang unang nagtaya ng alindog dito? Hindi ko to sinasabi na ako ay magaling. Dahil di naman ako magaling. Ako lamang ay emisaryo. Ako lamang ay mayroong balls. Nobyembre pa lang. Actually, 2022 pa lang, dakdak na ako ng dakdak dito sa kababuyan ng Marcos Jr. Hindi nyo nga kayo, mga pinklawan dyan, hindi nyo nga pinansin si Percy Lapid. Si Percy Lapid, ang unang-unang nagsabi na matapang na vlogger, na hindi ko siya pinapalo noon, nung namatay na siya, doon ko lang nalaman. Thanks kay Joe. O yun, si Joe nag-send sa akin noong 2022 tungkol kay Percy Lapid. Naharap-harapan na sinasabi niya, nagpupulburon si Bangag Jr. na ang track record ni Marcos Jr. ay bata pa lang, nagkukuka-cola na o nagpupulburon na. Isa sa pinakamatapang na pinklawan, di ba, si Percy Lapid, ay si Percy Lapid. Kaya sabi ko sa inyo, hindi tayo dapat tumitingin dahil ay si Maharlika, sumusuporta yan sa Duterte, hindi na ako makikinig sa kanya. Kahit anong sasabihin ni Maharlika, hindi na makinig kasi tanginang yan, yung babaeng tutubi na yan or whatever, ganyan, di ba? Sinasabi na ako makikinig. Pag ganun ang ninyo, ganun ang mentality ninyo, wala kayong kwentang nilalang. Bakit hindi nyo pinakinggan
Noon pa ako nagdadadakdak na si Lisa, si Bangag, yung mga hinayupak na yan, sila ay sangkot sa pulburon. Sila ay sangkot sa pulburon, alitagtag. Nasaan na yung alitagtag na yun? Na pinakamalaking nahuli, dadadadada. Tahimik kayo. Kahit galit kayo sa akin. Diba? Dahil bubwisit kayo sa pagmumukha ko. Wala akong magagawa dyan. Pero titignan nyo yung expose natin. Nobyembre pa lang, paulit-ulit ko, inaway pa nga ako ng mga walang hiya. Diba? Okay na lang din yun. Yung mga jutang Genemes. Bagay na bagay yung kanta natin. Si Marlica, ganyan-ganyan, sinisira yung mga Duterte. Diba? May mga ganon. Sinisira ko din yung Pangulo Duterte, sila Inday Sara, dun sa mga expose ko. Lahat ng in-expose natin dito, lahat naging totoo. Ano yun? Manghuhula ako? Mga yawa, di ba? So anyway, manindigan kayo. Huwag kayong dahil tatakbo lang kayo or dahil personal lang kayo, hindi yun nasasakyan yung issue na ito. Kung matino talaga ang isang namumuno, magsasalita siya, magiging matapang siya para harapin itong mga bangag na ito. Wala na. Ano to? Kita ninyo, kung lahat ng sinabi ko in the past, walang saysay tungkol sa pagdanakaw nila, sa smug, my God, yung pagkakaso nila sa mga Duterte na sinasabi nila, war on the against humanity, putang ina nilang lahat. Ano ang against humanity? Yung yan, nagsasalta kayo, even yung Dilawan, PhilHealth, zero subsidy, zero budget, pagkaltas ng Department of Education budget, pagkaltas ng AFP, sino ngayon ang gumagawa ng krimen indirectly? Diba? Yung war on D, may bang talaga doon. Talagang may nasawi doon. Pero ito, yung budget, ginugurgur kayo indirectly. Kumbaga, slowly but surely. Dahil yung pondo na para sana sa inyo, yes lang ga. Di ba? Yung pondo sana para sa inyo, para sa mga estudyante, para sa mga, like sa Department of Health, PhilHealth, para sa subsidiya ng mga doktor o whatever, para makapag-function ng tama, para sa mga kabataan, ninanakaw nila. So ginugurgur kayo ng dahan-dahan. Alam nyo mga palangga, kahit na ako'y, araw-araw dito na nagdadakdak dito, mga palangga, nagdadakdak tayo dito, pero dapat hindi tayo panghihinaan ng loob. Bakit kamo? Nagbubunga ang lahat ng pag-iirap natin because of you. Hindi ko to kiniklaim mag-isa. Dahil sa inyo, nakinig kayo, ineko ninyo, look at the Dilawans now. Diba? Ang dami na rin nagsasalta. And I hope, hindi sila selective. Katulad ni Cielo Magno. Katulad ni Dr. Tony Liachon. Sinabi naman niya, hindi naman siya pro Marcos, pro Yellow o pro Duterte. Pro people siya. And I hope these people nagsispeak up dahil talagang undersecretary yan eh. Diba? Dating undersecretary sa panahon ni Bangag, si Cielo Magno. Good thing yung ginagawa niya. And I hope, hindi lang siya selective sa mga issue. Okay yun. Yung binabanatan niya, yung tungkol sa PhilHealth. Pero palangga, if you talk about pag-expose, pangawat, ginawa na ni Maharlika yun. Ginawa niyo na yun. Nauna pa nga kayo eh. Araw-araw dito, para na tayong sirang plaka, paulit-ulit, para tayong 45 or long play, LP. Paulit-ulit nating piniplay ang kahirapan nila, ang ginagawa nila. And now, dahil good thing, okay na din yung iba dyan, okay? Dahil effective. Actually, it's not effective. Dahil totoo. Kasi when you say effective, pwedeng effective yung paninira, yung mga drama, di ba? Pero ito, dahil totoo ang mga binubulat-lat o binuboljak o sinasabi ng ating mga puting ahas dito, you have to say Merry Christmas sa ating mga puting ahas. Shout out sa kanilang lahat. Ang dami nila. Ano nangyayari ngayon? Mas na-aware, nagigising kayong lahat. Kaya naman si Lisa Tanas nagpa-victim effect na kahit anong gawin ni Marcos Jr., hindi nila mabubura. Kaya nga, yung sa panaginip ko, sabi ko, gurgurin mo silang lahat, ipakulong mo silang lahat.
Nabanggit ko ba doon sa panaginip ko, sinabi ko, burahin mo sila sa mapa ng Pilipinas. Sinabi ko yun dahil araw-araw naman sinasabi ko dito. Ngayon, dahil naramdaman nila, ano sabi ni Kuting, ni Bangag, noisy daw, yung noisy daw tayo, yung nag-create ng noise. Hindi ito noise. Ito'y korupsyon nila, itong kidnapping ni Lisa Marcos. Tingnan mo, tina-challenge ko nga, si Teddy Boy Locsin Jr. Ayan, pinapangalanan ang kanyang asawang si Louie. Diba? Hi, Louie! Tina-challenge ko yung dalawang yan, maingay yan. Kasabot ni Lisa sa pag-extract ng dalawang bata, kasabot ni Bangag doon sa Turkey. Napakaingay niyan eh. Kung matapang yan, di ba, isa na ginamit na ni Lisa Tanas yan, mag-proxy, mag-file ng case against me. Bakit natatakot sila? Kasi ginawa nila. Ginawa nila ang pangidnap, ang pag-extract, ginawa nila yung pagnanakaw. Ngayon dito si Lisa Tanas, nagdrama-drama ang hinayupak. Okay, tignan natin. Here we go, mga kababayan. Drama lang ito. Ano sabi ni Lisa Tanas? Sabi, nag-post ang, nasabi na natin ng mga retired military officials. Ano sabi ni Lisa Tanas? Ano sabi ni Bangag? Ni Lisa, sabi niya, okay, sabi niya sa balita, sabi ni Lisa Tanas, they say you only know who your real friends are when life knocks you down. Diba? Naramdaman na siguro talagang mana-knockdown yung mga buwakan ng ginimis na ito. For all the loyalists who stood by my husband when he was at his lowest, my sons and I will forever be grateful. Your kindness, love, and unwavering support gave us strength when we needed it most. From the bottom of our hearts, thank you for being our light during those difficult times. Julul, yung sinasabi niyang mga tumayo sa kanila, mga kababayan, ito yung mga mga palangga. Nasaan na kayo? Okay, nawala yung screen ko. Okay, so ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kidnapper. Ito yung mga smuggler. Ito ay drama-drama lang ni Lisa Tanas na gusto niyang makakuha ng simpatya ng mga loyalista dahil talagang sobra na yung ginagawa nila. Ito yung pinag-uusapan ngayon, PhilHealth, kawatan, budget, akap, lahat na addiction ng asawa niya since birth pa siguro, sinapupunan pa lang ng nanay niya, tumitira na ng pulburon. Ito yung gusto nilang pagtakpan ng mga controversies na gusto nilang ang pagtakpan. Smuggling, kidnapping, pangawat, pagbiga-biga, pag-orgy, and everything. Yan ang gusto nilang pagtakpan, mga palangga. Yung kanilang mga kasalanan. Ang tawag dito ay what? Diversionary tactic. Drama-drama, di ba? Recently, nag-iyak-iyak si Lisa Tanas, pupunta doon sa nabiktima ng bagyo, paiyak-iyak ang putang ina, dalawang perasong yero lang ang binagay, yung mga ganon. Drama ito. Hindi ito bukal sa loob ng puso niyang itim. Gusto niyang ang tema ng kanyang pagdrama nito, okay? Na nagpapasalamat siya kunyari sa mga loyalista, no? Ang loyalista narrative ni Lisa Tanas, ito ay pagpapalakas na kunyari talagang anong-ano pa rin sila sa mga loyalista. Wala nang loyalista. Ang natira mga budol. Ang natira kundi kidnapper, addict, smuggler, kawatan, lahat. Lahat ng pumapanig sa kanila ngayon ay mga magnanakaw. Nakikinabang sa pera ng bayan, pati mga trolls. Nakalimutan nyo na ba? Pumunta kayo ngayon sa sa post ni Lisa Tanas. Lahat ng halos na nagko-comment sa kanya, majority trolls. Yan yung sinasabi niyang loyalista. Mga budolista, mga trolls yan. Binabayaran nyo yan. Taxpayers money yan, mga palangga. Yan yung mga drama-drama niyang apil-apil niya dito sa kaletsya niyang umaapila-apila sa mga sa mga loyalist na yan. So ngayon, yun nga sinasabi ko sa inyo. Gusto niya ilihis diversion, 'di ba? Talagang diversion ito. Pero somehow, ba't siya nagsasalita ng ganito? Nararamdaman nila na mawawala na sila dito sa mundong ibabaw. Di ba? Di ka, andiyan pa ba tayo? Ba't nawala kayo? Okay. Okay, nawala kayo mga palangga. Di kayo nakikita. Okay. Ayun. Nawala. Okay. Akala ko nawala na kayo. Di ba?
So ngayon, ko nakita yung sarili ko. So ngayon, mga palangga, hi Mayumi, okay? INC rally confirmed. We'll see, sana, I hope. So talagang ito ay pagdadrama niya at ramdam na ramdam nila na magugurgur na sila. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong mawawala ng gana, huwag kayong mawawala ng pag-asa, huwag kayong mapagod. Kung ako nga hindi napapagod, may mga pagkakataon na napapaos tayo and kung ano pa man, hindi tayo sumusuko. Lahat ng kapasitan ni Lisa Tanas na drama-drama, ito ay binabaliktad nila. Na kunyari, aping-api sila. Huwag kayong magpapanulan sa putang inang babaeng ito, kidnapper yan. Tsoktsakyera pa. Huwag niyong kalimutan na may namatay na PSG na itinago na. Huwag niyong kalimutan yung binlag natin kahapon na tinawagan si Lisa Tanas ng nahuling pulburon Lord. Pinadalan pa ng PSG. Lahat ito kababuyan, lahat ito kasinungalingan. Kaya kayong mga retired generals, yes, I know you're listening. Tama na yung open letter na yan. Umaksyon kayo. Yung mga letter na yan, mga walang kwenta yan kung walang aksyon. Alam nyo na. Kitang-kita nyo na laging lutang, laging bangag si Marcos Jr. Kitang-kita nyo, araw ng kagitingan, merong pulburon dito. Dito pa lang dapat wala na siya sa kinapupwestuhan niya. Dahil hindi siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas, kundi si Lisa Tanas, si Tambaluslos, at lahat ng mga kartel. Kartel na po ang Pilipinas. Sila ang nagpapatakbo ng smuggling, sila ang nagpapatakbo ng addictus, pulboronic, lahat na. Sila pa nagnanakaw, kinukuha nila ang pera ninyo. Tapos ngayon, nadrama-dramaan lang kayo ni Lisa Tanas. Magpapagawa ng walang opisina, walang gutom, tapos na yung gutom, whatever, yon, walang gutom whatsoever. Sa isang opisina lang, babalikan ko ulit binlag natin, 120 million Filipinos. Sabi mo na lang, kalahati na lang, 50 milyones na Pilipino. Kaya bang maibsan ang kagutuman? Sabihin mo na lang, sa 1 milyon na lang tayo, wag na tayong lumayo. Diyan, sa Maynila, ang drama-drama nila, tas mga tira-tira ang ipakain sa inyo. Paano maibsan ang gutom? Lahat po ito ay mga panakip butas. Ito ay band-aid solution. Ito ay mga kasinungalingan. Binabaliktad nila ang drama na kunyari, aping-api sila. Diba, nakuha dito, thank you for supporting us. Ano sabi niya dito? Sabi ng hinayupak na to. Sabi niya, ayun. For all the loyalists who stood by my husband when he was at his lowest. Matagal ng lowest sa emotional, sa EQ and IQ ang asawa mo, pati ikaw. Dahil nilamon na ng pulburon ang utak ni Bangag. Kaya walang script. Kaya lowest talaga siya. Row 4, row 6. Kung may row 6 o row 10, sa row 10 siya. Ito po ay mga kaano nila. Kadramahan ni Lisa Tanas, paawa-awa. Tapos ito namang mga buwakan ng inang media ay gusto namang, sinasakyan nila. Kasi nakikinabang sila. Or kung hindi sila makisama, tatanggalan sila ng prangkisa. Gagawan sila ng paraan. Pag may isang media dyan na magsalta, ganyan-ganyan, tatanggalan ka ng prangkisa, katulad ng ginawa nila sa SMNI. Yan ang ginagawa nila, mga palangga. Okay? Kaya ang mga drama-drama ni Lisa Tanas, di ba ng Junior, sinasakyan lahat ng mga media kasi takot silang magurgur. So kung ganito ang nangyayari, which is ito ang nangyayari sa Pilipinas, takot. Sabi ko nga, pupulutin kayo lahat sa Kumunoy. Pero may mga good news tayong nababaltaan, kaya sila ay nababagabag. Sila ay nababahala. O yan, nababahala, natataranta sila, di ba? Nag-apil sila sa mga loyalista. Wala nang loyalista. Ang meron, smuggler, kidnapper, trolls. Dahil ang tunay na mga loyalista sa Pilipino ay gising na. Hindi na naniniwala sa kapotahan ni Lisa Marcos. Yang waka ng inang babaeng yan, hindi pa kunin ng delubyo. Diba? Hindi pa kunin ni Satanas at gawin niyang reyna dun sa impyerno. Yang buwaka ng inang yan. Lahat ng kahirapan niyo sa Pilipinas, si Lisa Tanas ang may akda. Si Marcos Jr. ay sunod-sunuran lamang yan dahil lowest ang IQ niyan. Nilamunan ng pulburon. Alam yan ng kapatid niyang si Amy Marcos. Diba? Mamaya pupunta tayo kay Amy. Kaya sabi ko, retired generals, I respect you guys, but open letter, it's
BS. Aksyon ang kailangan. Kung gusto nyong matapos ang mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, aksyon, hindi tanginang open letter. I'm sorry. Okay din yun. Pero sana, kasabay ng open letter, aksyon. Sayang naman ang inyong pagsumpa-sumpa sa Pilipinas. Sa flag, padrama-drama kayo. Ano? Tapos hindi kayo aksyon. Alam ko, nakikita nyo to. Alam ko na alam nyo na binabayaran ng inyong mga kabaro. Maawa kayo sa Pilipinas. Total, mamamatay naman tayong lahat. Takot ba kayo mamatay? O duwag lang kayo? Ako, di ako takot mamatay. Lahat tayo mamamatay. Ulit-ulitin ko. Pero hindi ko hayaan na mapatay ako ni Lisa Tanas. Dahil gusto ko, paa niya ang unang pumantay. Papantay ang paa niyan. Tignan mo, baka sa kasobrahan ng pulburon yan, hindi na lang magising yan. Remember, isa sa expose ko sa inyo last year, 2023, natakot si Lisa Tanas nung nagkaroon ng muscle spasm si Bangag. Hindi nakagalaw. Remember that? Nagpatawag kung sino-sino mga albularyo pa yata tinatag, natarantas sila. Dahil akala nila mamamatay na si Bangag. Darating yan. Lahat ng pangyayaring ito. Naniniwala ako na yung mga napanaginipan ko lalo yung kagabi, kanina, magmamanifest yan. Dahil hindi ko na napapanaginipan to mga ito. O labasari, nananaginip ako. Dahil ito ay nangyayari sa Pinas. Hindi man magurgor si Bangag Jr. ng sino mang tarpulano, magugurgor sila ng natural. O natural eh. Kapag inutusan ko na si Satanas, kung pwede ko lang usturan si Satanas na kausapin ko. Iprenda ko muna yung sarili ko kahit isang gabi lang. Hoy, Satanas, iprenda ko yung sarili ko sa'yo. Gorgorin mo lang ang mga baka ng inang tughungan mo. Tughungan mo si Lisa Tanas at si Bangag Jr. ng 1 toneladang pulburon para hindi na magising. Yeah, kung kailangan ko iprenda kay Satanas, ang aking alindog isang gabi lang at magurgor to mga buwaka ng inang ito, ipiprenda ko at tubusin nyo na lang ako. Okay? Right? Etalina, yeah. Ito dito, gurgur, masama gurgur lang. Ngayon, mga palangga. So, ito yung mga nangyayari ngayon. Itong mga kajotan ni Lisa, mga kasinungalingan, dahil effective ang ating mga puting ahas. Dahil lahat ng in-expose ni Maharlika ay nangyari. At kahit po anong expose mo, kung ikaw ay magpapabricate ka lang ng istorya, naisip mo lang ganito, ganyan, hindi yan mangyayari kung yan ay fabricated story. Unless na lang ilalagay mo sa pelikula, fiction o whatsoever. Pero ang nangyayari ngayon ay mga expose natin last year pa. Buong 2023. At itong buong 2024, wala na kayong narinig dito kay Maharlika ay kundi pag-expose ng lahat ng mga kasinungalingan, lahat ng ipokretahan ng gobyernong ito, pagnanakaw and everything. Ay, yan drama ni Lisa, totoong kaibigan. Salamat sa mga totoong mga kaibigan namin, mga palangga. Kadyutahan yan. Wala silang totoong kaibigan. Dahil ang mga kaibigan nila, kaibigan lang nila kasi nakikinabang sa pangawat. Nakikinabang sa pulburon. Nakikinabang sa negosyo at pangawat. Nakikinabang sa pag-itot-itot ni Lisa Tanas diyan sa Malacanang. Nag-itot-itot ang bigaon. Di ba? Lahat na yung kaalputan niya, yaan ang mga nakikinabang. Ang nakinabang, ang sinatawag niyang kaibigan, yung nagbayad ng $1.5 estimately $1 million doon sa concert ng Duran Duran. Yan yung kaibigan niya. Walang kaibigang matino yan. Alam ni Cathy Binag yan. Dahil ang mga kaibigan nila, Miss Cathy, you're here, ay ang mga nagpupulburon, ang mga addictus benedictus, ang naga-itotis, itotis talamakis, di ba? Overnight. Ang gaba, diligyod bagsaba, siling nilangga. Yes, Auring. Thank you, Palangga. So ito yung sinasabi ko sa inyo, na dapat ninyong
pag-isipan kung anong desisyon ninyo sa buhay niyo dyan sa Pilipinas. Anong klaseng leader na meron kayo? Sumagot nga kayo. Anong klase? Adik? Walang integrity? Ano ang integridad, di ba nga? Matino ba siya? Paano siya magkaroon ng integridad sa serbisyo? May integridad ba siya sa serbisyo? Eto na lang. Uy, Dilawan. Ikaw, Pulahan, baka sakaling may masmasan pa yung utak mo.